Yan po yung sinabi ng Panginoon kay Nicodemo na seryoso pong nagtanong sa Panginoon kung paano siya pupunta sa kaharian ng Diyos. Kaya kung titignan po natin kung ano po ang isa sa mga bagay na makapagpapalaya sa atin, walang iba kundi yung tinatawag na katotohanan. And first and foremost po na dapat po nating ma-establish sa ating pong buhay ay ang katotohanan ng ating pong kaligtasan. In particular, binanggit po ng Panginoong Kristo na sino ang sumusunod sa kanyang mga aral, sumusunod sa pakikinig at ibinubuhay ang salita ng Panginoon. Makikita niyo po yung pangako po ng Diyos na hindi sila mamamatay. At tinutukoy niya po dito ay walang iba kundi yung buhay na walang hanggan. Same thing din po nung sinabi niya, ako ang muling pagkabuhay. Sino mang ang manampalataya sa akin, bagamat siya mamatay, siya'y muling mabubuhay. Ang sino mang manampalataya sa akin ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kung ang tao wala pang kaunawaan ng katotohanan patungkol sa kanyang kaligtasan, malungkot po yun. Kasi yan po ang isa sa mga pinakamahalaga na bagay na dapat maunawa ng tao sa kanyang buhay. Na malaman niya na siya'y may kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo na namatay doon sa krus ng Kalbaryo, binayaran ang kanyang kasalanan, inilibing, muling nabuhay pagkaraan ng 3 araw upang sa ganon, sabihin niya sa bawat isang nanampalataya sa Kanya, bagamat ikaw ay mamatay, muli kang mabubuhay. Okay? So yan po yung first and foremost po. Kinakailangang malaman po natin ang katotohanan na magpapalaya sa atin. It's not only yung makalaya tayo doon sa ating pong tinatawag na kasalanan, kundi yung pagpapatuloy nito. Kaya sa Biblia po, makikita po ninyo na sinabi po ng Panginoon na pagkatapos maihayag ang salita ng ating Panginoon at mabautismuhan po sila, turuan sila. Bakit po? Habang tayo ay nag-aaral po ng salita ng Panginoon, nalalaman po natin ang katotohanan. Alam niyo, sa haba na ng panahon na aking pagtuturo ng salita ng Panginoon, ako po ay naka-encounter na ng napakarami po ng mga tanong. Tanong po na napakasarap pong sagutin. Okay? At yung mga sinasagot ko po talaga na enjoy ako, ay yung po mga katanungan na nagdadala sa kanila sa paglago nila sa kanilang relasyon sa Panginoon. Magdadala sa kanila sa katotohanan patungkol sa kung ano ang dapat na ginagawa mo sa ating Panginoon. Meron pong mga nagtatanong sa akin nun patungkol po doon sa Pastor, ano po ba ang mangyayari doon po sa mga mahal namin sa buhay na namatay na? O pwede pa ho ba namin silang ipag-pray? Iba po, magandang tanong yan. Kasi may mga iba po na yung mga mahal nila sa buhay na namatay na, pinag-pray pa rin po nila. Ang sabi po ng banal na kasulatan, it is appointed unto man who wants to die. The second is the judgment. So paano pong maaari mo pang ipanalangin yon? Diba dun sa Luke chapter 16, nung namatay yung mayaman at si Lazaro, inire-request po nitong nung mayaman na papuntahin sa kanya si Lazaro para sa ganun madampian siya ng kahit patak lang po ng tubig. O kaya sabi niya, request niya kasi hindi po siya pinagbigyan sa una niyang request. O sige po, papuntahin niyo na lang po si Lazarus sa mga kapatid ko kasi ayaw kong pumunta sila sa lugar na ito. Hindi rin po siya pinagbigyan. Kasi nandun na po siya sa lugar na kung saan nahukom na siya. Okay? Kaya di ba, isang kalayaan para sa atin na maunawaan natin ang katotohanan na yung mga patay na hindi na natin po pwede pang ipanalangin. Pero yung mga buhay pa, po pwede natin silang maipapanalangin. O sino po sa inyo yung mga mapamahiin? Hindi po ba dati noon tayo po ay nabubuhay sa napakarami mga pamahiin? Na hindi tayo po pwedeng magwalis kapag gabi na kasi lalabas po ang swerte?
na kapag may dumaan pong itim na pusa, huwag ka na magpatuloy kasi mapapahamak ka. Napakarami po natin mga paniniwala noon na hinango lang po natin sa ating pong mga narinig, pero wala po tayong basihan. Pero ngayon, meron na pong salita ng Panginoon. Dito po nakabase ngayon ang lahat ng mga pagtuturo, lahat ng mga katotohanan na po pwede nating tanggapin. Ito po ang salita ng Panginoon, ang authority na ipinagkaloob sa atin. Ano man pong katotohanan na ipapangaral at tatanggapin, kinakailangan pong magmumula sa salita ng Panginoon. At kapag hindi po sinusuportahan ng salita ng Panginoon, hindi po natin dapat gagawin. Doon po sa aklat po ng Revelation, mababasa po nyo doon yung sinabi po niya, malapit na po doon sa bandang dulo. Sabi niya, ang sino mang bumabasa at nakapakinig ng mga hulang nasasaad dito, ang sino mang magdagdag, ang sino mang magbawas ay mananagot po sa ating Panginoon. Imagine niyo po yung mga nangangaral at pagkatapos po sa kanilang pangangaral, inilalayo po sa katotohanan, meron po tayong pananagutan dyan. Like for example, meron pong isang mangangaral na kiniklaim niya po na sa ating panahon ngayon, siya po yung appointed Son of God. Kaya kiniklaim niya po ngayon ay walang iba kundi si Jesus, siya po yun. At kung gusto mo ng kaligtasan, kinakailangang dumaan ka sa Kanya. Hindi mo siya po pwedeng i-avoid kasi pag in-avoid mo siya, wala kang kaligtasan. Mahirap pong tanggapin ang Kanyang sinasabi. Sa Biblia, kinukonsider po ang kanyang kapahayagan ay hindi tama at siya po ay isang false prophet. Kaya ang unang-unang bagay po na makapagpapalaya sa atin ay walang iba kundi ang maunawaan natin at malaman natin ang katotohanan. Amen? So yan po yung unang dapat po nating maintindihan. At ang pangalawa po, we must live the truth. Kasi napakahalaga po ng katotohanan, no? Kasi yung katotohanan po ang magdedetermine kung ano pong klaseng buhay meron tayo. Sabi po ng isang napakinggan ko, kung ano ang doktrina mo, yun ang ibinubuhay mo. The way you live is the declaration of what you believe. Yun po ang katotohanan. Pero ito po ang sinasabi din po ng banal na kasulatan. Sa nakita po nating binasa natin kanina doon, hindi lamang po kinakailangan ng mga taong malaman ang katotohanan. Pero pagkatapos po nilang malaman ang katotohanan, kinakailangan ito ay kanilang isang buhay. Diba? Sabi nga po ni Santiago, diba? Ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay isang patay. Kung hindi mo isasabuhay, kung hindi mo gagawin ang mga sinasabi ng ating Panginoon, baliwala po yung inyong napakinggan. Okay? Naalala ko po yung isang mag-ina na yung anak po ay nagkaroon po ng pagkakataon na makapagtrabaho sa ibang bansa. Tuwang-tuwa po yung mag-ina kasi hindi po ganun kaalwan ang kanilang buhay. So bago po umalis yung anak, sinabi niya, "Nanang, ipinapangako ko sa iyo, hindi na tayo mabubuhay ng katulad ng dati. Ayan. Gagawin nating iba na ang ating buhay sa pagkakataong ito na aking natanggap." Tuwang-tuwa po yung mag-ina. At umalis po yung anak, naiwan po yung nanay. At yung anak po, buwan-buwan, pagkatapos pong sumeldo, nagpapadala po ng cheque sa kanyang nanay. Okay? So yung nanay naman, tinatanggap yung cheque buwan-buwan. At lumipas po yung panahon. Siguro inabot po ng 2 o 3 taon na nagkaroon ng pagkakataon yung anak na makauwi. Excited po yung anak na sumulat sa nanay, "Nanang,
uuwi po ako para magkita ho tayo. Nasasabik na po akong makita kayo. So, ito na po yung eksena. So, talagang umiiyak po sa tuwa ang bawat isa sa kanila, lalo na po yung anak kasi ang kanyang nasa isip ngayon, dadatnan niya yung kanyang nanay na hindi na po katulad ng dati na nahihirapan, na somehow yung kanyang kinakain, yung kanyang damit, yung kanyang tinitirahan ay maayos-ayos na dahilan po doon sa ipinapadala niyang tseke bawat buwan. Pagdating po doon sa lugar nila, nagulat po yung anak. Sabi niya, bakit yung bahay namin pareho pa rin? Tapos nung siya po ay pumasok na po doon sa may bahay, kumatok siya, nakita niya po yung nanay niya. Niyakap niya po yung nanay niya. Naiiyak silang pareho. At nung natapos na po yung yakapan nila at iyakan nila, tinanong po nung anak na malungkot. Sabi niya, Nanang, bakit po hindi nagbago ang ating bahay? Bakit po ang suot niyo ay ganyan pa rin? At parang hindi po kayo tumaba. Bakit parang salat pa rin po kayo sa inyong kinakain? Hindi ko ba nagkakasya yung pinapadala ko sa inyo? Sumagot po yung nanay na madamdamin. Anak, natutuwa ako na nakabalik ka dito, nakita kita uli. Nalulungkot ako na sabihan mo ko ng ganon, pero anong magagawa ko kung ang pinapadala mo lang naman sa akin ay yung papel na maraming butas. Ayan, ginawa ko, inilagay ko dyan sa may dingding para maalala kita palagi. Tinutusok ko dyan, bawat buwan, andyan dyan yung mga ipinapadala mo sa akin. Laking gulat po nung anak. Doon niya lamang po na-realize na yung kanya pong nanay ay hindi po ganun kaalam. Hindi niya po alam na yung ipinapadala ng kanyang anak ay cheque na po pwede niyang dalhin sa bangko upang ipapalit ng pera. Ang unawa lang po nung nanay na buwan-buwan magpapadala po siya ng pera at yung pera yun ang magagamit niya. Kaya sabi po ng anak, Nanang, kunin natin itong lahat ng mga papel na ito na nilagay mo dyan sa may dingding. Kasi pag ipinapalit natin ito, hindi na magiging katulad ng dati ang ating buhay. Papagawa natin tong bahay, kakain ka ng maayos, mabibilihan kita ng damit kasi ang mga papel pong ito ay pera, Nanang. Ay naku, hindi ko alam yan, anak. Pero niyo po yun, nabuhay po ang kanyang nanay sa kalungkutan. Nabuhay ang kanyang nanay sa isang hikahos na buhay. Dahilan sa hindi niya ibinubuhay ang katotohanan kung ano meron po siya. At ganun din po sa atin. Nakalulungkot pong isipin na meron po mga Kristiyano na magpahanggang ngayon po ay alipin pa rin po ng kasalanan. Meron pong mga Kristiyano na magpahanggang ngayon, hindi pa rin po overcomer. Bakit po? Kasi ang problema po ay hindi po natin ibinubuhay ang katotohanan. Alam niyo po nung naparito ang Panginoon, sinabi ni Jesus na malalaman mo ang puno sa pamamagitan ng bunga. And out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kapag totoong nasalubong mo ang Panginoon sa iyong buhay, hindi ka na magiging katulad ng dati. Magkakaroon ng pagbabago sa iyong buhay. Kung hahayaan mo ng salitang tumubo sa iyong puso, sa iyong buhay, ay lumago. Kung hahayaan mo na kumilos ng malaya ang Espiritu ng Panginoon sa iyong buhay at gumawa ng pagbabago sa iyo. Hindi ho po pwedeng yung katotohanan ay atin lang pong mapakinggan at pagkatapos ay wala nang gagawin. Kaya ito po yung madalas na binabanggit natin sa bawat isa sa atin.
na ang salita ng Panginoon ay hindi for us to be entertained, kundi ang salita ng Panginoon ay ibinigay sa atin upang mabago tayo. Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, from glory to glory, He will change us. Kaya makikita po natin dito in particular sa ating binasa kanina, ang problema po dito ay yung ibang nakikinig ay mga pinuno ng Hudyo. Sila po yung mga Pariseyo, Saduseyo, mga tagahawak po ng kasulatan. In fact, maalam po sila sa salita ng Diyos. Kaya nga po, maganda basahin niyo po yung buong chapter na yan at matutunghayan po ninyo na sa mga pagkakataon pong yan, ginagawa po nilang hulihin si Jesus at paratangan at ganun din po para magawa po nilang maparusahan. Okay? Pero dahil sa maalam po ang Panginoon kung paano po siya sasagot sa bawat sitwasyon, meron po siyang wisdom, hindi po nangyayari po yun sa Kanya. Pero nakalulungkot po kasi ito pong mga taong ito nagtataglay po ng salita ng Diyos. Sila ay nakakaunawa ng salita ng Panginoon. Kaya nga sabi po ng Panginoon minsan nung siya ay natanong patungkol po sa kanila, sabi niya ganoon, sundin niyo ang kanilang itinuturo, pero wag niyong gawin ang kanilang halimbawa. Kasi maalam silang magsalita eh. Sinasabi nila ang mga salita ng Diyos, yung aral tungkol sa Diyos, kaya lang ang problema, yung buhay nila. Hindi nila ibinubuhay ang salita ng Panginoon. Kaya ang description ng Panginoon sa kanila, para silang isang ataol na sa loob ay bulok. Kaya mga kapatid, ang pangalawang mahalagang bagay upang magkaroon po tayo ng tunay na kalayaan, katulad ng binanggit ng Panginoong Hesus, if the Son has set you free, you are free indeed. Ay ito lamang po ay kung ating pong ibubuhay ang salita ng ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, ang isa sa mga magandang commitment na gagawin natin ay walang iba kundi ang commitment na anuman ang ating matutunan, isa sa buhay natin. Dahil makikita kung ano lang talaga yung ating natutunan sa pamamagitan ng isinasabuhay po natin. Kaya kung hindi po natin isinasabuhay ang salita ng Panginoon, equivalent yan sa hindi natin narinig at all ang salita ng Panginoon. Dahil sa wala itong ginawa sa ating pong buhay. Kasi ang sinabi po ng banal na kasulatan, hindi babalik ang kanyang salita na hindi ginawa ang kanyang layunin. Ibig sabihin kung talagang pinapasok mo ang salita ng Panginoon sa iyong isip tsaka sa iyong puso, gagawa yan ng pagbabago. Pero marahil nagawa mo lang napakinggan, but you did not listen. Iba po yung narinig mo lang tsaka doon sa talagang inunawa. Kaya ang napakainam pong mangyari sa ating pong buhay ay walang iba kundi tayo po, yung mga taong hindi lamang po nakakapakinig kundi inuunawa natin ang salita ng Panginoon upang ito po ay ating maisabuhay. Amen? So yan po yung pangalawang dapat na mahalagang makita po sa atin, not only to know the truth but to live the truth.